Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. Today is September 22, 2025 at kamusta ang aking audio? Kamusta po ang ating audio? Okay. Okay, nandito si TAR 1966. Oo. Yun nga pag-uusapan natin, TAR 1966. Niyasap nyo, Edgar Dungo, Bert Ambid, Blooming Lady, ay Lovely pala, Blooming Lovely, Georgia Internet Cafe, Pearly Mutiara, Ilocanang Barat, Michawana, Ruby Bergonya, Elito, Edgar Dungo, Ali, Eliza C, Janiel Nelmida Tablang, Wonder Hoy Poloy, Tatay G's of course, Ancelis, Nelson Copino, Mandy Malyari, Maricel Franco, Multiweb D, Independent Woman 196, 168, Sunny Boy Corpus, Upload of UST, and Irene, Chelsea Barrios, and Rex Beneberito. Yan. And Irene Villanueva, Delta, November, and Mommy Works, Banjarin Camiloza, Henry Hernandez, Trevor 45, Toti Teves, Nasdi Vlog, and Tanchidin. Baka naman pwede like na kayo, J. Martins, and Nasdi Vlog. Like na po kayo, and sa mga bago, pwede na po kayong mag-subscribe and share. Okay? So, punta tayo dito mga ka-clear ha. Anyway, kasi, di ba, kanina, okay, bigay ko lang ito ng bigyan ko lang ng konti itong, baka hindi nyo po napanood, so bigay ko ng konti ito. Okay? Konteksto tayo. Okay. Ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaaring managot at lahat maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Ilan lamang, pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natarts Jr. and of course sa DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Okay, after that, mga ka-clear, ha? Dito ba yan? Okay. Wait lang mga clear. Para meron tayong resibo. Revolution about corruption. Yes, ko lang. Huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Tingnan nyo mga kaklira, makikita nyo na sa sagot eh. Dapat peaceful, pero you're talking about revolution. Diba? Tapos, inganyahin mo mga estudyante, huwag pumasok. At dapat, mawala sa posisyon, yung mga gusto nyo mawala. Diba? So, hindi mo na alam talaga kung may binabalak to para doon sa rally. Mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not estudyante ang maglilid sa revolusyon na ito. for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Diba? Ito pa mga ka-clear ha. Ayan ha, nakita nyo na. At least may konteksto tayo. Ito pa. Binalak nito na umakyat sa stage, magsalita. Kasama daw yata nito si Philip Salvador. Di ko naman nakita si Philip Salvador. Pero hindi siya hinayaan.
Kung ganyan ang sabihin niya na. What can you say about the crowd? Halo-halo, walang pagkakaisa eh. Dapat magkaisa sila. How do you feel, sir? May mga interest sila eh. Dapat, it should be one move. Just to remove the president. Most powerful. Mga clear na kinig, there should be one move. Just to remove interest sila eh. Dapat, it should be one move. Just to remove the president. There should be just one move to remove the president. Sige, tuloy para bagalan natin ng konti. May mga interest sila eh. Dapat, it should be one move. Just to remove the president. Most powerful. Yung mga natanggalin. Diba? The most powerful, yun dapat ang tanggalin. Read nyo? So, diba? How do you feel, sir? May mga interest sila eh. May mga interest daw sila, kaya iba-iba. Dapat, it should be one move. Just to remove the president. Most powerful. Yung mga natanggalin. There should be one move to remove the president. The most powerful, siyang dapat tanggalin. Kita nyo, di ba? Mga clear, kita nyo ang balak. Una, inayayahan ang mga minor de edad, high school at college students. Bakit high school? Bakit high school? Di ba? Halos wala pa mga muwang yan sa politika eh. Di ba mga clear? High school, sabihin natin grade 7, ilang taon na yan? 14? 15? May balak na pagka minor de edad, alam nila pag gumawa ng ganito, maaaring makalusot. Hindi ba? I-deny man nila yan. I-deny man niya yan. Though di natin siya pinagbibintakan, i-deny man niya. Definitely, i-deny niya eh. Na meron siyang kinalaman. Sino bang aamin? Diba? Sino ang aamin? But still, sabi nga natin, dito, sa mga ka-clear, hindi tayo magbibintang. Pero aaralin lang natin yung galawan. Diba? Hindi natin sasabihin ikaw ang nagpondo dito. Hindi namin sasabihin isa ikaw sa kumilos dito sa team itim. Diba? Sa team itim. Hindi namin sasabihin yan. Pero isa ka sa nais na matanggal ang Pangulo sa pwesto. Diba? Ano sabi niya? Mga ka-clear. And we're talking about the issue of corruption. We're talking of the issue of corruption. Did you ever say anything about the Vice President? Na sinabihan mo siya, tinawagan mo, na susuportahan mo sa pagka-presidente sa darating na eleksyon? Did you ever say about the 125 million confidential funds? Ang Pangulo pa nga ang nagpapaimbestiga. Mr. Chavit Singson. Siya ang nag-start nito. Bakit siya yung pinupuntirya mo? Dahil hindi ka napagbigyan sa gusto mo? Tapos ngayon, uma-action ka, nagsasalita ka dyan, naghihikayat ka, natanggalin ang Pangulo sa pwesto. Diba? Ikaw ba ay nag-iisip pa ba? O ikaw yung may cognitive impairment? Katulad ng dating Pangulong Duterte. Diba? Ikaw ba yung may Alzheimer's disease? Ikaw ba yung nag-uulyanin? Diba? Para ibintang mo. Diba? Ibinibintang niya, mga ka-clear, itong galawan ng team itim kay First Lady Liza Marcos. Makagawa lang ng kwento, mapaalis lang ang bintang, maybe,
sa kanya dahil siya yung unang nagsalita about encouraging the youth, the minors. Diba? Encouraging them to make a stance, to rise up and lead the revolution. Ikaw nagsalita nun. At dito, hindi to AI. Sinabi mo, there's just one move to remove the president. The most powerful ang dapat matanggal. Bakit siya? Bakit siya? Mga clear, i-analyze natin bakit siya. Bakit si Pangulo? Si Pangulo Marcos na nagpapaimbestiga, takot ba sila na mahalukay ang kanika nilang mga anomalya? Dahil nakikita na kahit papano, isa-isa, marami man yan, marami definitely ito. Pero may nakikita na kung sino yung mga maaaring politikong involved sa mga anomalyang flood control projects. May kinatatakutan ba kayo? Diba? Tapos pauuna mo, papaimbestiga yung Ilocos Norte. Teka lang. Sino ba yung madalas bahain? Kahit may 51 billion na allotted for the infrastructure. Bakit hindi iwasan mo yata yun? Diba? Okay, tuloy tayo ha. Tingnan natin to. Ito yung news, mga ka-clear. Binayaran lang. Ang lakas talaga no makapagturo, no? Ang lakas makapagturo. Liza Marcos, Martin Romualdez allegedly behind mass rioters in Manila rally. Chavit Singson. Ang lakas magturo, pero di gumagamit kasi ng isip. That's the problem. Di na problema. Di gumagamit ng logic, di gumagamit ng isip. Ba? Pero syempre sa mga kakampi niyang Sara supporter, palakpakan sa kanya. Diba? Former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson on Monday revealed that some masked individuals who caused trouble in Sunday's anti-corruption rally claimed to be paid by groups linked to First Lady Marcos and former House Speaker Martin Romualdez. Ano mo nalaman? Ang kapulisan nga binubusisi para hindi magkamali. Diba? Pero ikaw, matanggal lang, diba, ang pagbibintang sa inyo, sa mga DDS, nagturo ka pa talaga, at si First Lady pa. Ganyan pa, sandali. Okay? So, ang tanong natin, may mga kamag-anak ba to na nakakaalam kung ano yung kanyang mental health? Baka na may mga kamag-anak to na alam kung ano na nangyayari kay Mr. Chavit Singson. Dahil mukhang hindi na gumagamit ng reason. Baka sa sobrang yaman, puro yaman na lang ang gamit, wala nang reason. Mahirap yun, mga ka-clear. Diba? Sige, tingnan natin, ha? In an interview with billionaire news channels at the forefront, Singson said the protesters approached his food truck. His food truck? Wait! His food truck? Sa kanya ka talaga kumain? Tama ba itong nababasa ko? Remove their mask, apologize, and admitted being paid. Sa kanya talaga? Nagsalita, mga ka-clear? Wow! May food truck ka sa rally? Why? Tapos yung mga team itim, in-approach yung food truck mo at biglang nag-confess sa'yo na bayad sila? At nag-sorry pa? Kakaiba ito.
The former governor had stationed food trucks for rally participants at the gate of the posh Corinthian Gardens in Quezon City on Sunday. Okay? Tingnan natin ha. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Merong grupo na nakamaskara, pinapalo yung gate. Anong gate? Sumisigaw, kurap. Tinanong ko sila, wow, nandun siya talaga. Well, anyway, nabu siya, di ba? Tinanong ko sila, sino kayo, ba't ganyan? Oh, concern. Napakagandang script, mga ka-clear. Nagtanggal sila ng maskara at sabi, pasensya na kayo, binayaran lang po kami. All of a sudden, nag-confess sa'yo. When asked who paid, really? Sino bayad sa inyo? Singson said, they pointed to First Lady. Agad-agad? Ang galing gumawa ng kwento. Diba? O, maliban sa sinabi mo, maliban dyan sa sinasabi mo, ano ang pruweba mo? Diba? May picture ba kayo? Nag-selfie ba kayo? May conversation ba kayo? May tape ba kayo? Recorded ba? Diba? Kung recorded man yan at biglang nagtapat sa'yo nang walang kaabog-abog, kaduda-duda. Baka nabayaran para yun nasabihin lang. Diba? Mga ka-clear? Una, ano ang dahilan para si First Lady pa ang magbayad para saktan ang kapulisan? Just come to think of it, mga kaklira. Para saktan ang mga kapulisan, binugbog, nakita nyo mga clear, nakita nyo yung mga ibang tao doon, isang pulis, binugbog. Actually, dalawa yung nakita natin na hospital, pero yung nakita natin yung pinagbubugbog talaga. You mean to say, Mr. Chavit Singson, the First Lady would pay them to do such crimes? To do such crimes? And to create tension just near the Malacanang? Anong logic? Yussi Claire, attorney, let me know po, saan tayo magmi-meet this? Saturday na ba? Sige, pakuha ko sa iyo kay, pa-contact tayo kay Addictus Rex. Addictus Rex, pakikuha nga yung ni Edina Jones. Kasi si the wifey, no? Ni Sir Antonio, nakita kami. Okay? Addictus Rex, pakilanga. Thank you, Ma'am Edina Jones. Lilia Mancera, good evening po, attorney. Bakit po sinundan ng CIDG? Yun. Okay, teka lang ha. Si Bryce Hernandez sa kanilang bahay, sabi ni Senator Lacson, labas daw sa operasyon ng Senate ang CIDG. Ano po ang plano ng CIDG, sirain ang ebidensya? Well, eto mga kaklira, may interview. Ang alam ko, may interview si Mayor Magalong nung nandoon siya sa EDSA Shrine. At sinabi niya na nakikipag-coordinate talaga siya with the PNP and CIDG. So, di ko alam kung meron itong connection. And CIDG, dating chief dyan, si Mayor Magalong. Hindi ko alam kung may connection. Okay? Hindi ko alam. Hindi ko naman sabihin na talagang dapat sirain or what, ko. Pero, may mga issues na rin ngayon tungkol sa DPWH Baguio. Ha? Wait lang mga clear ha. Wait. Naku, nawala tayo sa topic. Wait. Pero pahapiyaw tayo dito. Nasaan na ba yun? Wait lang po. Ha? Okay. Sige nga, take upin ko yan sa susunod, mga ka-clear. Total na open na to eh. Well, special ano kasi siya? Special advisor siya. Teka lang mga clear, kukunin ko lang to. Ay. Po kami ngayon. Ba't ganon?
Wait. Mali. Wait lang po. Saan na ba yun? Ito ba yun? Ito. Kunin ko lang ito mga. Ito naman yung nasa news eh. Okay? Ito yung nasa news. Saka makikita niyo po sa ano. Makikita niyo naman po sinabi niya na nakikipag-coordinate siya. So, nakikipag-coordinate siya at legal naman yun, wala naman magiging problema. Kaya lang, bakit nga daw sinundan? Ito mga kaklira. Yan. Ang dalawang isip tuloy si Bryce. Diskaya-owned firm completed 110 million Baguio project legally, sabi ni Mayor Magalong. So dito mga kaklira, na-question kasi to. Diba? Baguio City Mayor Benjamin Magalong said 110 million tennis court and parking building project awarded to St. Gerard Construction Company in 2022 was completed in full compliance with the law. Sabi naman niya, di ba? Okay. Pero lumalabas kasi sa record, 2022 yan Lumalabas kasi sa record, the project managed by Diskaya-owned construction firm has faced scrutiny because the company was previously blacklisted in 2020. So yun yung tanong dyan. Di ba? 2020 na blacklist, 2022 natapos, pero lumalabas dito mga clear. Wait lang Okay, wait. Paano ba to? Wait. Kailangan picture ko nga. Picture ko lang Hindi, mas maganda naman din na masagot niya to mga ka-clear kasi party siya ng ICI. Okay? Wait natin. Pasok ko. Tingnan ko papasok sa photo. Wait, mga clear. Di ko alam patag dalawang isip siya. Is it because nice, mali. Image. Photo. Wait lang po mo. Yun. Kita ba? Ayun. Yan pakitanggal lang po ng message. Ayan. Tingnan niyo mga kalira. Dito kasi kaya kino-question yan. St. Gerard was suspended and blacklisted by DepEd Liberation 2015 and 2020. Despite this history, its pickup license was renewed from 2023 to 2026. So, tingnan natin mga kalira. 2020, blacklisted siya. Natapos yun sa Baguio 2022. Diba? Nang pinakita naman na ano ba to? Inquirer to Wait. This is Philstar. Okay, tapos, nasaan ako? Okay, na-renew lang ang pick-up license sila 2023. So, ang tanong tuloy nyo dito sa Philstar, ang tanong tuloy is, paano nangyari ito ng 2022 kung 2020 suspended sila and blacklisted by the DPWH at na-renew lang ng 2023? So that's the question. Nakita niyo pinakita ko na sa inyo Okay, so tandaan niyo yung mga taon na yan For St. Timothy, which you also own, it was out by the president, the 2020 Bulacan River Project Kamote. Wait, wala na yan. Doon tayo sa St. Gerard. Kasi St. Gerard gumawa nun sa Okay, yan Diba? So, tapos siya is 2022. Kaya ang tanong is, the project managed by the Diskaya, St. Gerard, where construction has faced scrutiny because the company was previously blacklisted in 2020. So, ang tanong dyan, Magalong said the project followed all legal procedure and St. Gerard was fully qualified to participate in the bidding process, submitting the most responsive bid. So, paano nga makakapag-bid kung 2020 blacklisted? Nakikita, clear. Kung may mas maganda dito depensa, wala naman tayong problema. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung nabasa natin. Diba? So, paano magkakaroon kaya ng legal procedure kung 2020 blacklisted at 2023 pa, diba? 2023 pa nakuha ulit yung pick-up license. Tanong lang yun. Diba? So, ano pa naman siya? Special advisor.
ng CIC. ICI, sorry naman, ICI. Diba? And, kanina sa news, mga ka-clear, diba, kinondem ni ICI chair yung mga di umanong paninira daw ng mga records ng DPWH, syempre, siguro para to save themselves. At ang isa sa kinundi na ni Secretary Vince, yung DPWH Baguio. So, yun. Kaya ayaw talaga ni Pangulo ng politiko na member. Diba? So anyway, pinakita ko lang kasi ito si Ani. sino yung naglagay nun? Oh, yun. Pinakita ko lang sa inyo. Hindi naman yun yung topic natin. So mga ka-clear, ayan, di ba? So in other words, paano, saan na tayo? Paano i-allow ni First Lady na itong mga taong to, na mga batang ito, bugbugin ang mga pulis. Magtapo ng Molotov bombs. Manira ng properties. Manira ng traffic lights. Malapit sa Malacanang. Ha? Mr. Chavit Singson? Pare-pareho kayong marunong mang-intriga at gumawa ng ebidensya. Diba? Sanay na sanay kayo sa ganyan. Paggawa nyo ng ebidensya at nagiging source of fake news kayo, hindi nyo ginagamit yung reason na nagiging katawa-tawa yung fake news nyo. Diba? Imagine, siya na ang nag-inganya sa mga kabataan na tumayo at mag-lead sa revolusyon. Siya na ang nagsabi sa mga minor de edad to, huwag kayong pumasok hanggang hindi nawawala sa pwesto itong taong to. At lumalabas na yung gusto niya palang matanggal sa pwesto ay walang iba kundi ang presidente, ang Pangulo Marcos Jr. Tapos may mga vlogger dyan, sasabihin nila, at bakit ko daw iniisip parang overreacting ako na matanggal ang Pangulo? Excuse me. Diba yung mga vloggers dyan, wala kayo sa loob ng palasyo. Puro kayo vlog. Wala kayo alam. Diba? Attorney Claire, hanap ka sa live ni Boss Vad. Kanina may post daw si Paras, yung advisor ni Duterte kasama sina Celis at siya. Yung picture, mga ka-clear, meron ako dito, pinakita ko kahapon. Wait, hanapin ko Wait, tatay ko. Napakita ko to sa inyo kahapon eh. Ano pangalan niya? Natin picture. Pinakita ko to kahapon. Nasaan ba yun? Ayun. To. Pinakita ko sa inyo to kahapon. To. Diba? Diba? Si Celis, isa doon sa nakita ko, yung merong video kasama si Jessica Soho, siya yata yung nandoon, yung may nagsasayaw na Marcos resign, may nagsasayaw pa, parang mall yata yun. Parang nandoon si Jessica Soho, nandoon si Jessica Soho. Kita nyo yung pic, tingin basahin nga natin. Nasa kanan, nakatawa pa si Jeffrey ka Eric Celis. Ay, sorry, bakit ito? Sorry. Balik tayo. Doon na pala. Yun. Okay? Ang komunista naging DDS. At ayan, napapalibutan ng mga DDS si Chavit na yumaman ng gusto sa politika at ngayon ay may multi-billion laundry business.
DDS na, billionaire pa, may pa-laundry pang kasama. What a combo. May pakain pa. May pakain doon sa mga nakaitim na kumain daw sa kanya, sa food truck niya, at nagsabi na nagbayad sa kanila si FL. What a coincidence. Diba? Oh, gagawa ng magpapa-food truck para makagawa ng storya. Oh. Nagpunta sa EDSA si Chavit para nga naman hindi siya mapaghinalaan. Diba? At yung pinakain mo dyan, Chavit Singson, hindi yun yung mga nagwala doon. Diba? Hindi nagwala doon sa Mendiola. Tanong natin, bakit sila nasa Mendiola? Bakit sila nasa Mendiola? Walang permit doon. Para doon mag-rally. Ay, oo, ito pa pala. Hanapin nga natin yan. Teka lang, mga clear, wait lang ha. Ay, hindi. Mamaya pala yan. Meron pa tayong kay Mayor Isko. Kay Yorme. Attorney, si Grenchong bata niya nasa Mendiola ng gulo. Let us see. Nandun din si Attorney Topacio. Hindi ko naman sinabi ng gulo si Attorney Topacio. Pero naka-team itim siya. Hindi ko alam kung kasama siya sa team itim. Pero naka-itim sila. Diba? Tumatandang paorong na si Chavit. Diba? So, imagine niyo nila mga clear, sinong asawa ang magbabayad sa mga ito naka-face mask na para mga tulisan, hindi pa tulisan na talaga, manununog ng gulong ng trailer, mambabato ng halubak sa mga pulis, magtatapon ng Molotov bomb, mga taong gustong sunugin ang Malacanang. Diba? Dapat talaga lumalaban na si FL Lisa kasi nasanay ng mga DDS na gamitin sila dahil tamihimik lang. Diba, May? Diba, May Gemini? Diba? Sino ang gagawa nun na asawa? Magkikreate ng tension sa Malacanang? Malapit sa Malacanang? For what? Diba? For what? Oh, DDS style. Puro kwentong barbero si Tatang. Presyoso. Villarreal. Makapagbintang para mawala sa kanila yung issue. Diba? Unang-una, bakit naman gagawin ni FL yan? Kung sisirain niya admin ng asawa niya, di sana hindi na nila binulgar ang corruption at sumali na lang sila sa nakawa na ginawa na walang mga konsensya. Raymond, ang tama. Diba? Makagawa ka lang ng kwento. Tapos, tingin mo paniniwalaan ka? Puro kayo joke. Dapat lang na kasuhan yan, matandang yan. Diba? Imagine mo, sino nag-a-aspire na mawala ang Pangulo? Si FL ba? Si First Lady ba? O kayo? Si Eric Celis, sa isang video, kasama niya yung mga babae nagsasayaw. Marcos Design. Ikaw, Chavit Singson, anong sinabi mo? There's just one move to remove the president. Kayo ang may gusto. Tarantut naman ang Chavit na to. Nakakaginig ng laman. Action PBBM, dakpi na ang Chavit na yan. Diba? Imagine nyo mga... Walang sense eh. Oh, tanungin natin, Mr. Chavit Singson, ano bang nakuha mong mga proyekto ngayon sa gobyerno? Hindi ba sapat para magalit ka sa Pangulo? Talagang hoods ang dating ni Chavit. Sabi ni Sinaida Crisosmo, kunwari sumanib sa una, sa huli pinagkanuno, bastos na matanda, malapit ng magtut, pero pinili pa rin ang humabol pa kay Satanas. Di ba hindi nga siya tumakbong pagka-presidente kasi sabi niya parang second life niya na. Senador pala, tapos dahil nagkaroon siya ng pneumonia.
basta nagkasakit siya na parang hindi niya na kaya. Now, here you are. Here you are creating intrigues. Diba? Oh. Wala na talagang mabuting nagawa ang mga didilis. Diba? Parang si Roque. Alam niya di siya nanalo siguro. Anyway, kaya naman niyang gumastos kahit di siya manalo eh. Pero still mga kaklir, diba? Saan ang logic mo? Saan ang logic nyo? Sino nagbalak ng script na yan? Diba? Sino nagbalak ng script na yan? Walang connect. Walang connect. Diba? Alam ko, naniniwala ako mga clear. Naniniwala ako ha. Na walang kinalaman dito. Ako lang to. Ayoko magkamali. Kasi ako, I can speak for FL, First Lady. Hindi para kay Congressman Martin Romualdez. Kasi hindi ko siya kilala eh. Hindi kami nagkakausap. So, hindi ko alam. Pero ako, sarili ko lang. Ramdam kong hindi siya kasama. Ramdam ko lang. Kasi otherwise, sa akin lang otherwise, hindi yan magbibitiw. Maninindigan siya maging speaker. He will not give respect to the president at sasabihin niyang, Mr. President, magre-resign ako. Diba? Magmamatigas yan. I don't know. Yun lang yung nararamdaman ko. But it should be Congressman Romualdez who should speak. He should speak for himself. So, hindi ko siya masyadong may pagtatanggol dahil hindi ko nga siya kilala. But anyway, dito, kay First Lady. Diba? Kaya nga, diba? Alam mo, porket sa'yo na ililinya ang pagtawag sa mga kabataan, ngayon, may paghuhugas kamay ba dito? O, diba? May paghuhugas kamay ba rito? Nga, tuloy pa natin kung ano pa yung sinabi niya dito. Kahapon nga, sinabi ni Chavit Singson sa na ibu siya na dapat isa lang ang sigaw para pababain si BBM. Yes, there should be just one move to remove the president. Siya ang naging ganyan, kaya balak niya siguro tumayo doon magsalita, pero di siya pinayagan. Diba? Ito. So, ito yung dulo mga wala na, no? Ito yung pinakadulo ng news. The anti-corruption protest remained mostly peaceful until masked rioters clash with police in Manila throwing rocks, bottles, and firebombs. Diba? So, yung mga pinakain mo dyan sa EDSA, di yan ang mga namukol. Iba yun nasa Mendiola. Diba? Kaya don't create or make up stories like that na para masabi mo yung mga taong namukol dyan, pinakain mo. Yun yung lumalabas, oh. Nasa EDSA ka eh. Diba? Yung mga nanira doon sa Manila na galit si Yorme. Hindi yan yung mga pinakain mo. Yung mga nambato doon. Yung mga nangharas sa polis. Pasalamat nga sila. Maximum tolerance ang pinairan ng Pangulo. As in, maximum. Super maximum. Maximum level talaga. To the highest level. Di lang just maximum. Maximum to the highest level. Diba? Oh. Tapos ituturo mo si FL. Oh, maliban sa kwento mo. Anong pruweba mo? Diba? Ikaw, may pruweba sa'yo. Gusto nyo na dapat magkaisa para matanggal ang Pangulo. Binalak nyo. Pinag-isipan nyo. Pare-pareho kayo ng sigaw. Marcos, resign. The problem is, hindi
Hindi natupad eh. Bakit? Hindi kayo suportado ng tao. Mga ka-clear. Hindi kayo suportado ng tao. Otherwise, sinundan niyo yung pagiging kriminal nyo kung gusto nilang patalsikin si Pangulong Marcos Jr. Sa EDSA, ayaw nilang tanggalin ang Pangulo. Ang gusto nila matanggal, korupsyon. Diba? At tandaan mo, yung mga tao sa EDSA, ang tawag sa'yo, ito, sige, pakita natin ulit. Ito kaso ng anak ni Chavit, possession of cocaine in HA. O, diba, Daddy O? Wag magmalinis kasi. O, ito, tingnan natin ha. Are you one with the protesters, or are you Sir, galit sila, kurakot daw kayo. Oh, galit sila. Kurakot ka daw. Yan ang alam nila sa'yo. Kaya wag magmalinis. Perception ng tao, kurakot ka. Kaya nga kayo siguro dapat siguro si Atong ang makausap dito, okay na ba sila? Kaya lang baka nila magsalita si Atong ang bulgaran ng mga lihim-lihim. RAA, bigyan na dapat ang porosyan si Chavit Singson, ano man yon. Hindi pwedeng walang managot, bata man o matanda. Tama. Di ba? Ha? Yusek, sana matapos na mga Duterte. G. Si galing kay G, hindi ko sabing G. Kataon lang, ang pangalan niya is G. Di ba? Di tayo mga klip, pinapakita lang natin kung ano ba yung mga sinasabi nila na, di ba? Yun nga, sabi ko, may mga vlogger na nagsasabi, para bang, wow, talaga? Sabi niya, ano may sabi? Isang vlogger, parang, patatalsikin ng Pangulo? Hello, vlogger! Di mo ba ginagamit yung isip mo, vlogger? Diba? Di mo ba nakikita yung sitwasyon, vlogger? Oh, tapos sabihin mo na nag-overact yung mga tao dito sa Malacanang na patatalsikin ng Pangulo. Sinabi na nga kay Sec John Vic, ang balak nila sunugin yung Malacanang eh. Alam mo ba yon? Wala ka dun. Wala kang alam. Diba? Puro siguro kasi yung tulog ng tulog, tapos vlog lang ng vlog, tapos tulog agad. Di nyo alam yung totoong pangyayari. Diba? Tapos nakakaya kasi doon sa mga nanonood sa inyo, tapos puro mali kasi yung sinasabi mo ng mga vloggers, diba? Yun makikita yung threat. Umpisa pa lang ng pag-threat sa buhay niya ng ni VP Sara. Alam nyo may threat. At alam nyo kung kailan sila sumisigaw ng BBM resign. You know that. Huwag nyo na ipagtanggol kasi maybe kasi you're doing that because you're DDS. All of you are DDS. Sinabihan ni Ipe na Epal, uwi ka. Sinabihan si Ipe na Epal, uwi ka. Ayun. Eliezer Valdez, di ba? Oh, yun aking mga MIBs, maya tayo magbatean. RC ng Leyte, Tato, Luigi Dadula, Erwin Carr, okay, Bento, 45. It should be just one move to bring down the president. Ayun po ang sabi ni Manong Chavit on his way home to Corinthians from EDSA rally where he was booed. Oh, di ba? Tapos sasabihin nyo, walang banta. Napatalsikin ng Pangulo. Lahat na nag-iisip na hindi patatalsikin ng Pangulo at sabihin na go over ang taga-gobyerno. You are all crazy. Di ba? To remove the president daw, di ba? Oh. Para mapagtanggol lang ang mga DDS, talagang babalik rin niyo yung kwento. Ha? Tapos ang daming maniniwala sa inyo ng mga kakulto nyo. Sayang. So mga clear, see you in a while ha? See you in a while. Thank you so much. Teka lang. Meron pala ako. Thank you, Jean JVF, thank you po sa super sticker. Nelson Capino, thank you po. Miss Jasmine, check that post of Glenn Chong admitting DDS is involved sa rally sa Mediola. Attorney and besides, Topacio is there too na inaantay ang mga may black flag. Ayan ha. Oh, di ba? And of course, thank you Chris Jr. Mga magnanakaw sa isang magaling. Mga magnanakaw ayaw sa isang magaling, matino, mahusay at matalinong presidente. Marcos, dahil di sila makapagnakaw. I agree. Gusto nila mawala ito kasi pwede sila ulit. Pag iba na yung pagkurap ang ilalagay nila dyan ulit, makakakurap sila. Makakapagnakaw sila.
Pag kurap ulit ang nilalagay nila dyan, lahat na may kaso ng korupsyon, sisipsep, at wala nang kaso. Bye-bye. Iba na ang lalagyan ng kaso ngayon. Yung mga bumabatikos, yun ay papakulong. Di ba? Ibang klase. Okay? So, Telma Ailde, Match Point, Tangerine 617. Ang sabi mo, tanda-tanda na kung ano-ano pang pinagagawa ni Manong. Kaya ngayon, naka-chavit-chavit. Nagka-chavit-chavit. Okay to. Thank you. Pink MA. Okay, sinto. Sige to. Zenaida Soliven. Good evening, Attorney Yusek Claire, watching from Pangasinan. Grabe, desperado na si Tita Chavit. Dapat manahimik na at malapit na tawagin ni Papa J. Yun na nga kung malapit na tawagin ni Papa J, dapat pagkabait-bait na, di ba? Kim, thank you sa super sticker mo. Kim, salamat. Salamat po, Kim. Okay. Osmundo Santo Domingo, ang galing ni Chavit. Alam ka agad kung sino ang pasimuno. Wala pang imbestiga yan, ha? Umpisa na ang investigasyon. Unahin si Chavit. Yan, ha, mga kaklira. Kayo yan, ha? Manong Chavit. Hindi ako nagsabi niyan, mga kaklear. That's, nasa isa. Si Elias Buluzan. Imposible na sinasabi ni Chavit kaya bumalok dayan. Kasi tinamaan kasi tinamaan yung satrap niya sa flood control project anomaly. Marami maaring tamaan. So, sino mga klira, thank you so much. Ang susunod natin ay si Yorme. Let's see. Bye. See you in a while.